Okay, I'll wait you here. Be careful. Huling bili nito bago sila nagkapaalamanan. Tulalang naibaba ni Cassie ang aparato. Sobra siyang nalulungkot dahil hindi pa man niya nagagawa mga plano ay agad na siyang babalik sa kanila. Sa lugar kung saan siya nakakulong at walang ibang makasalamuha maliban sa ama at sangkatutak na mga katulong. Alam niyang para iyon sa kanyang kaligtasan ngunit aminado siyang hindi siya masaya sa ganoong buhay. You are not an ordinary girl. You are more than that. And when the right time comes, you will understand everything. In the right time. My Cassie. Naalala niya ang huling mga katagang sinabi sa kanya ng kanyang ama bago siya dito payagang umapak sa Pilipinas. Hindi niya yun maintindihan noon ngunit nang may magtangka sa kanyang buhay noong nasa Canada siya, ay doon unti-unting nagkaroon ng mga tanong ang kanyang isipan. I'm not an ordinary girl, kaya kailangan kong intindihin si Papa. I am his only daughter and I am his only family. Muli siyang napabuntong hininga. I need to go home, even if I don't want to. Upang pansamantalang makalimot sa problema ay napagpasyahan niyang lumabas sa silid at muling bumalik sa hapag dahil hindi pa tapos ang kanilang trabaho. Kuya, I'm busy. Marami akong hawak na kaso kaya hindi ko mapagbibigyan ng gusto mo. Natigilan siya sa akmang paghakmang nang marinig ang pamilyar na boses ni Fort. Siguro'y bumalik ang mag-anak sa hapag. 1 linggo lang naman, bro. Sagot ng kuya nito. Kuya, I have work. Hindi mo naman mapapabayaan ang trabaho mo. Gusto ko lang na dito ka uuwi tuwing gabi para may kasama sila. Malayo sa firm itong bahay niyo. Apila pa nito. Samantalang siya'y nagpatuloy sa pagpasok sa dining na siya ay kinatigil ng mga ito. Nalipat ang atensyon ng lahat sa pagpasok niya. Kahit ang kaibigang sa Edith ay natigil sa akmang paglalagay ng juice sa baso ni Maine. Here you are, Cassie. Nakangiting salubong sa kanya ni Laika. Kanina ka pa namin gusto ngayain kumain kaso sabi ni Ate Edith ay masamang pakiramdam mo. Ayos ka na ba? Napangiti siya dahil sa pag-aalala sa boss nito. Ayos lang po ako. Okay, come here. Inakay siya dito papaupo kaya wala siyang nagawa. Pinasadahan niya ng tingin ng mga taong nasa hapag lalo na ang dalawang amo. Gusto niyang ngayon na magpaalam pero hindi siya magkaroon ng lakas ng loob. Ibinaling niya ang tingin kay Fort na ngayon ay abala na sa pagkain. Ilang sandali niyang pinakatitigan nito at tila nararamdaman iyon ng binata at nag-angat ito ng tingin sa kanya. Mas lalong lumapad ang pagkakangiti niya na makitang itim na itim nitong mga mata at guwapong-guwapo nitong muka. Seryosong-seryoso habang nakikipagtitigan sa kanya. What? Pagko'y tanong nito. I will miss you. Sagot ng kanyang isipan. Nothing. Bagkus ay sagot niya. Bago pa siya malunod sa malalim nitong mga tingin ay ibinalik na niya ang tingin sa mga amo. Mom? Sir? May gusto sana akong sabihin. Drop the formality kasi. What is it? Balik tanong ni First. Napabuntong hininga siya bago dahan-dahang umiling. Sa pagbalik niyo na lang po galing Singapore. You sure? Paniniguro nito. Opo. Natapos ang kanilang umagahan nang hindi man lang siya muling tinapunan ng tingin ni Fort o kinausap man lang. Kung tanungin man niya ito ay tanging tango ang sagot. Nakikita niya may pinagdadaanan nito pero magaling magtago ng nararamdaman ng binata. Itinatago nito iyon sa likod ng seryoso at malamig na mga mata. Bakit hindi mo ko pinapansin? Nakangiting tanong niya nang sa wakas ay makita niya itong nag-iisa sa hardin. Nakaupo at walang emosyong nakatitig sa kawalan. Hindi ito sumagot kaya siya mismo ang lumapit at umupo sa harapan nito. May problema ba? Don't mind me. Sa wakas ay sagot nito. Bakit hindi mo ko pinapansin? Anya. Tumaas ang kilay nito. Bakit? Kailangan ba kitang pansinin kahit saan tayo magkita? Baka sa sarkasmo sa boses nito. Napanguso siya. Siyempre, kasi magkaibigan tayo eh. Umiling ito at malamig na pinukol siya ng tingin. Stop pestering me. Wala ako sa mood ngayon. Kung mangungulit ka, bumalik ka na sa loob. Hindi agad siya nakakibod dahil sa pagguhit ng kirot sa kanyang dibdib sa pasimpleng pagtataboy nito sa kanya. I'm going home. Nasambit niya. Kunot no itong bumaling sa kanya. Home? Ano naman laman niyang isip mo? Nandito ka na. I mean, I'm going home. My real home in Canada. Anya.
Hindi niya alam kung bakit pa siya nagpapaalam dito. Basta lumabas na lang sa kanyang bibig ang mga salitang iyon. Ang kunot nitong noo ay unti-unting napalitan ng seryosong expression. When? As soon as possible. Maagap niyang sagot. May papa called me, and he wants me to go home. Okay. Bumagsak ang balikat niya dahil sa pagkadismaya sa naging sagot nito. Akala niya ay aalma ito, kahit man lang konti pero nagkamali siya. Tila wala itong pakialam kahit saan siya magpunta. Siguro ngay wala siyang halaga dito at naging mabait lang ito sa kanya noong mga nagdaang araw dahil sa sinapit niya at pagiging makulit na rin. Hindi mo man lang ba ako pipigilan? Makton niya. Why would I? Magkaibigan kaya tayo. Are we? Hindi niya napigilan ang sarili na hampasin ito sa braso dahil sa sobrang inis. Sabi mo friends na tayo? You're a liar. You hug me na nga tapos nahalikan mo na nga ako kaya dapat hindi na lang tayo friends eh. Dapat girlfriend mo na ako o hindi kayo asawa dahil kailangan mo kong panagutan. You touch me. You touch me. You're being childish again. Asik nito. Ikaw nga dyan ang childish eh. 1 minute magiging mabait ka, tapos sasabihin mo friends tayo. Tapos another minute cold ka na naman, tapos sasabihin mo hindi tayo magkaibigan. Sino childish sa atin ngayon? Hinampas na naman niya ito sa braso. Napaatras siya nang bigla itong tumayo at nagtatagis ang bagang na humarap sa kanya. Ang seryoso at maitim nitong mga mata ay mas lalong dumilim. Dikit na ang mga labi nito dahil sa pagtitimpi. Stop it! Papatulan kita! I'm warning you! Anito. Nalaka ang mga mata niya dahil sa sinabi nito. Papatulan mo ko? Anong pagpatol naman? Susuntukin mo ko? Sisipain? Inis na talaga siya dito kaya hindi niya mapigilan ang sarili na sagutin ng binata. I said stop! Pero hindi siya nakinig. I hate you! I hate you! Ang bad mo! Ang bad mo! Naputol ang mga sigaw niya dito nang bigla na lang nitong kabigin ng batok niya at sinibasib ng halikang kanyang mga labi. Madidiin ang bawat dampi nito at gigil na pinagkakagat ang mga labi nito. Kung pwede lang kitang pagbuhatan ng kamay, ginawa ko na. Pero dahil hindi ko magagawa iyon, patatahimikin na lang kita sa paraang alam ko. Sabi nito habang patuloy pa rin sa pagkagat sa kanya. Nagpumigla siya pero mas lalo lang nitong hinapit ang bewang niya at idiniin sa matigas nitong katawan. I'm not in the mood, but you're testing my patience, lady. Muli niyang naramdaman ang pagkagat nito sa ibaba niyang labi dahilan para mapangiwi siya. Wala siyang sakit na nararamdaman ngunit dumagsa ang kakaibang kiliti sa sistema niya dahil sa panunodyo nito sa nakaawang niyang mga labi. Tila siya dinadaluyan ng bulta-bultahing kuryente sa katawan. I warned you, didn't I? Pinilit niyang tumango habang ang mga kamay ay nakadiin sa dibdib nito. I can't breathe. Bulong niya sa pagitan ng kanilang mga labi. Nakahinga siya ng maluwag nang sa wakas ay pakawalan siya nito ngunit ang kanilang katawan ay magkadikit pa rin. Daman-daman niya ang init na sinisingaw na makisig nitong katawan. Stop pestering me! Sabi nito bago siya tuluyang bitawan at tinalikuran. Naglakad itong papasok ng kabahayan na hindi na siya muling binalingan pa ng tingin. You don't understand you. Bakas ang labis na iritasyon sa mukha ni Ford habang papasok sa hospital ng kapatid na si Seven. Hindi niya magawang itian ang bawat nakakasalubong. Kagagaling niya lamang sa bahay ng kanyang nakatatandang kapatid na si First at nagkaroon sila ng konting sagutan dahil sa hindi niya pagpayag na siya maging bantay sa bahay nito kapag lumipad na ang mag-asawa patungong Singapore. Ayos lang sana sa kanya kung hindi marami ang kanyang trabaho at isa pa ay may kalayuan ang bahay ng mga ito sa law firm niya. He can sacrifice his work just to take care of the house, where in fact, it doesn't need his presence because of the tight security of the village. You look like a grumpy old man. Natatawang tugon ng kanyang bunsong kapatid nang pabagsak siyang maupo sa couch na meron ng opisina nito nang makarating siya doon. Hindi niya ito kinibo. How are you? Fine. Anas niya. But you look like you're not. Don't talk to me. Asik niya habang kunot na kunot pa rin ang noo. So upset? Why? May nahon tanong nito na agad niyang sinagot ng iling. Alam niyang hindi ito titigil sa katatanong hanggat hindi siya sumasagot ng matino. Come on, you can tell me everything. Anything. Hinubad nito ang suot na love gown at naupo sa kaharap niyang couch. Mariin niyang itinikom ang bibig ngunit napabuntong hininga pa rin siya. Napapadalas,
ang mabilis na pagbabago ng mood ko. May pagsuko sa kanyang tinig. What makes you upset? Nightmares. Again? Gaano kadalas? Every time I slept, and most of the time, I have a trouble on sleeping. Hindi pa rin nawawala ang kanyang iritasyon habang nakaharap sa bunsong kapatid na nakamasid lamang sa bawat galaw niya. You are aware that you have a bipolar disorder, right? Yes, I know. Magap niyang sagot at pinukol ng masamang tingin ng bunso. Since when? Hindi nito pinansin na nakamamatay niyang tingin. Ngumiti lamang ito. Since I woke up in the hospital after that incident. What incident? Nakipagsukatan siya ng tingin dito ngunit hindi natinag ang kapatid. Gusto mong isalaysay ko pa? Alam mo na, hindi ba? What incident? Pag-uulit nito. Kumuyom ang kanyang kamuot na uwi sa galit ang kanyang iritasyon lamang. Incident happened 10 years ago in the Inspirations parking lot. The time when she died in front of me. He gritted his teeth. Who died? Tanong pa nito. She died. Who died? This is bullshit! Hindi niya na napigilan ang pag-alpas ng kanyang emosyon kaya nasuntok niya ang center table na pumapagitna sa kanilang dalawa. Just change your question. He can't answer that. We are having our session now. Matigas ang bawat bigkas dito ng mga salita at hindi malang natinag sa kinauupan. You are aware that you have a bipolar disorder? Ulit dito sa tanong kanina. Hindi siya umimik. And you also know that bipolar disorder is also known as manic depressive illness, which is a brain disorder that causes unusual shifts in mood, energy, and activity levels. I already know that. Why are you asking stupid questions again? Nakakaunawa itong tumango. This is your session, and you should answer anything I ask. Pero naitanong mo na yan noon, at parang bumabalik na naman tayo sa simula. Pagod siyang napasandal sa likod ng kinauupan at inismiran ito. Hindi niya pinansin ang bahagyang pagkirot ng kanyang kamao. Exactly my point. Babalik na naman tayo sa simula dahil mukhang nasasayang lang lahat ng session na pinagdadaanan natin noon pa man. Bumabalik na naman ang pagdalas ng mood swings mo, and that's bad. Parang wala ka nagiging improvement. You keep on having unusual shifts of mood na hindi mo namamalayan. Hindi siya nakaimik dahil sa sinabi nito. Naalala niya pa kung kailan siya nagsimulang humingi ng tulong sa kapatid dahil sa hindi normal na biglang pagbabago ng kanyang mood at kasabay na rin noon ang kanyang lakas. Minsan ay nakangiti siya ngunit ilang segundo o minuto ay bigla siyang naiirita at nalulungkot. Paikot-ikot lamang iyon at minsan ay lumalala. Dumadating sa punto na gusto na lang niyang tapusin ang buhay. His brother is a famous psychiatrist in the whole country and he knew that he can trust him. Kaya ito ang kinuha niyang doktor para tumulong sa kanya. Sir? Sandali silang natahimik nang pumasok ang sekretarya nito, dala ang tray na naglalaman ng cake at coffee. Alam na nito ang gagawin kapag dumarating siya dahil dumadalaw lamang siya sa kapatid kapag ganitong mga pagkakataon, kapag schedule lamang ng kanyang session. Thank you, sabi ng kapatid niya sa secretary nito. Welcome, Doc. Muli siya nitong hinarap nang muli silang mapagsolo. After that incident, naagapan natin ang paglala nito and you are okay in the last 9 years. Pero bakit ngayon ay bumabalik na naman? You are stressing yourself. Yes? I don't know. Siguro dahil bumabalik na naman ang mga panaginip ko tapos dumadagdag pa ang babaeng yun. Babae? Sino? Nahiling siyang nag-iwas ng tingin. Nothing. Nothing? Don't give me that nonsense answer. Kung gusto mong matulungan kita, then cooperate dahil walang patutunguhan ng mga sessions natin. Kung pati ikaw ay idedenay ang mga rason kung bakit natitrigger ang isip mo. Wala na ang mapangunawang ngiti ng kanyang kapatid dahil ngayon ay seryosong-seryoso na ngayon. I am not just your doctor. I am also your brother and I am responsible to take care of you even if you don't want to. From the start, hindi mo na tinulungan ang sarili mo. Sinasabi mong alam ko na lahat ng nagtutulak kung bakit nagkakaganyan ka. Pero alam natin pareho na hindi mo naman sinabi lahat. You just keep on telling me that she died in front of you. The inspiration where you attend your art lesson. The nightmares. But the truth is, you're still holding on to the past. You keep on living your fantasy about that young girl. She's not just a young girl. Sigaw niya. Halos marinig na ang pagkikiskisa ng kanyang mga ngipin dahil sa pagtatagis noon. Then, who is she? Panghahamon nito.
Hindi mawawala lahat ng masamang panaginip mo kung patuloy mong sisisihin ang sarili mo sa isang bagay na alam mong hindi ikaw may kasalanan. You're talking like you know everything but you're not. Enlighten me. Tell me everything so that I can help you. Hindi lang ako ang nag-aalala. Pati na rin si Naomi dahil sa kalagayan mo. Even they don't know what's really happening to you, napapansin nila ang pagbabago sa ugali mo. You can't understand. Mahinahon niyang tugon. I'll try harder to understand you. Ilang ulit siyang umiling at minabuti na lamang napakatitigan na isang painting na nakasabit sa dingding na opisina nito, kung saan ay kaharap niya. Puro buntong hininga lamang nila maririnig sa buong silid. Naintindihan niya ang punto ng kapatid. Simula na mangyari ang lahat ng iyon sa buhay niya ay nagkaroon na siya ng sariling mundo kung saan lahat ng tao ay lumalayo siya dahil pakiramdam niya ay walang makakaintindi sa nararamdaman niya. Mag-isa niyang dinala labis na sakit at pangungulila. Mag-isa niyang hinarap ang takot sa bawat gabing dinadalaw siya ng masasamang panaginip. Mag-isa niyang hinarap lahat. At hanggang ngayon, kahit na masakit ay hindi niya pa kayang bitawan ang lahat. Ayaw niyang bitawan ang masakit na alaalang iyon dahil kapag binitawan niya, ay nangangahulugang handa na siyang pakawalan ang alaala ng babaeng una niyang minahal. And he can't. Kung hindi pa magiging maayos ang lahat ng treatment sa iyo, ay wala ko ibang pagpipilian kundi ipaalam kina Mommy ang kondisyon mo. Wala iba makakatulong sa iyo kundi ang pamilya natin kaya bago pa lumala ang lahat, ay ako nang gagawa ng hakbang. Tumayo si Seven at naglakad patungo sa table nito. Kailangan mong tulungan ang sarili mo bago pa lumala. Bakas na bakas sa boss ng kapatid niya labis na pag-aalala. Sa tagal niyang kumukonsulta dito ay naging professional ito sa trabaho. Hindi nito dinadawit ang pagiging magkapatid nila ngunit ngayon ay ramdam na ramdam niya lahat ng emosyon nito sa mga binitawang mga salita. Kahit siya nangangamba sa nagiging takbo ng pag-iisip niya lalo noong muntik na siyang makapanakit ng tao dahil sa biglaang pag-iiba ng kanyang emosyon. Bigla-bigla na lamang siya nagagalit ng walang dahilan. Bipolar disorder is not a joke, kuya. So please, do yourself a favor. Tila pagod na pagod itong naupo sa swivel chair habang niluluwagan ng kurbata, samantalang siya'y nakatingin sa kawalan. I have to go. Pagkoy sabi niya, makalipas ang ilang sandaling katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Rinig niyang marahas na pagbuntong hininga ng kanyang bunsong kapatid, ngunit hindi niya iyon pinagtuunan ng pansin. Natigilan siya nang makarating sa bukana ng pintuan ng magsalita ito. Stop blaming yourself. It's not your fault. Anito. Mapait siyang napangiti bago tuluyang lisanin ng lugar. He started blaming himself, self-pity, and regrets. Yun ang mga bagay na nag-uudyo kaya mas lalo lumalala ang kondisyon niya. Hindi niya man gustuhin pero wala siyang magawa dahil kusa yung nararamdaman ng puso't isip niya. Siguro tama ang kapatid niya. He needs to let go and move forward. He needs to accept the fact that she is gone and it's no one's fault. It's not his fault. Pero sana ganun lang kadali. Kaso hindi. Inisang inom niya lamang ang isang baso ng whiskey habang nakaupo sa stool na nasa harap ng bar counter. Pagkatapos ng kanyang session sa hospital ng kapatid, kung matatawag mang session ang naging daloy ng kanilang usapan, ay dumiretso siya doon upang libangin ang sarili. Lunod na lunod siya sa lungkot at pakiramdam niya ay wala siyang ibang masasandalan kundi ang sarili niya. He's having a self-pity again. Down na down siya at wala siyang ibang lugar na maisip na makakapagtanggal ng kanyang nararamdaman. Hey, handsome! Napangisi siya na lumapit sa kanyang babaeng alam niyang kanina pa panay ang tingin sa kanya mula nang dumating siya at nakatingin na ito. Nagbibigay motibo, ngunit hindi niya iyon pinansin. I'm not interested. Sagot niya at pinigilan ng malikot nitong kamay na hahawak sana sa kanyang pagkalalaki. Leave me alone. Mukhang may problema ka. I can give you a massage if you want. Any service. Mapang-akit ang boss nitong hinipan ng tenga niya. Umiling siya. Just leave. I'm a good companion. Tugon pa nito. Muling naglakbay ang kamay ng babae sa kanyang katawan mula sa kanyang malapad na likod patungo sa kanyang dibdib. Nakabukas ang 3 botones ng kanyang long sleeve at kitang-kita doon ang mumunting balahibo na mas lalong nagpatingkad sa kanyang kakisigan. Hindi siya umimik at tinayaan na lamang ito sa pagdama sa kanyang katawan kahit sa maselang parte. Muli siyang lumagok ng alak dahil gustong-gusto niya ang pait at init na dulot nito sa kanyang lalamunan. I'm horny. Bulo ng babae na ngayon ay binabaklas ng kanyang senteron. Can you do me? Please?
Pakiusap nito. Romeo! Asik niya tinapik ang malikot nitong kamay. Imbis na mainis ito ay mas lalo itong ngumiti ng mapang-akit habang kagat ang mapulang labi na balot ng lipstick. Namumungay ang mga mata nito na tila nangaakit. Nagawa pa nitong kumindat sa kanya. Yes, please. Nagtatagis ang bagang na marahas niyang kinabig ang batok nito at nilamukos ng mariing halik. Nalasahan niya ang dugo na nagmula sa labi nito pero wala siyang pakialam. Ibibigay niya ang hinihingi nito pero hindi niya may papangakong sa maingat na paraan. Halos mahulog ng babae sa stool na kinuupuan nito dahil sa mga halinghing at daing dahil sa pagduldul ng sarili nito palapit sa kanya. Oh, please, attorney. Naliliyong pakiusap nito. Attorney. Natigilan siya dahil sa pagpasok ng isang tinig sa kanyang isipan. Tinig ng babaeng madalas siyang tawaging attorney kapag nangungulit ito. Hindi na siya nagtaka kung bakit kilala siya ng babaeng halos kaniig niya dahil bukod sa madalas siya sa lugar na iyon ay isa siya sa pinakasikat na abogado sa bansa. Kahit saan siya magpunta ay kilala siya dahil na rin sa apelidong kakibat ng kanyang pangalan. Attorney? Tawag ng babae sa kanya. Hindi niya na malayang tuluyan na siyang natigil sa ginagawa. Stop it! May ding tugon niya. What? Bakas ang iritasyon sa boss nito. Wag mo akong tatawaging attorney. But, leave! Ay niya at muling bumalik sa maayos na pagkakaupo. Ang kaninang init ng katawan na nagsimulang sumiklab ay parang bulang nawala at napalitan niyo ng hindi maipaliwanag na pakiramdam. Leave? Bibitinin mo ako? I said leave! Sigaw niya. Bumakas ang takot sa mukha nito ngunit nagtapang-tapangan pa rin. Padabog itong bumaba sa kinuupuan habang inaayos ang sarili at pinukol siya ng masamang tingin. Damn you! She shouted. Kuyom niya ang kamaong napayukyuk sa counter habang naglalaro sa kanyang isipan ang inosenteng mukha ni Cassie. Ang namumungay nitong mga mata na tila nagiging guhit kapag ngumingiti. Ang hagik-hik nito na napakasarap sa pandinig. Hindi niya alam kung bakit pero nakaramdam siya ng panibagong guilt sa sarili. Pakiramdam niya nagtataksil siya sa isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Damn this life. And damn her for confusing me. Nagising si Cassie dahil sa malalakas na katok na nagmumula sa labas ng silid nila, ang maid's quarter. Napabaling siya sa alarm clock na nasa gilid ng kanyang higaan at napakamot sa batok na makitang 12:00 na ng gabi. Sino kaya yun? Yamot niyang tanong at tumingin kay Edith na sa kabila ng ingay ng mga katok ay mahimbing pa rin natutulog. Naghihilik pa rin ito. Napapahikab na naglakad siya patungong pintuan at binuksan iyon. Nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa taong hindi niya inaasahan ni sa panaginip niya na makikita sa ganitong oras. Nasa harap niya ito. Wala sa ayos ang suot na damit at namumungay ang mga matang nakahawak sa hamba ng pinto. Attorney? Anong ginagawa mo dito? Nagtatakang tanong niya at nilingon ng kaibigan dahil baka magising ito. Tuluyan siyang lumabas ng silid at maingat na sinarado ang pinto. Muli niyang hinarap ang binata na titig sa kanyang mukha. Attorney, untag niya rito. Sumilay ang nakakalokong ngiti sa mga labi nito. Attorney, palagi mo akong tinatawag ng ganun. Hindi mo ba alam na ang lakas na epekto nun sa akin? Nagkakandautal na tanong nito sabay hawak sa kanyang magkabilang balikat. Munti ka na silang mabuwal nang gumewang ito mula sa pagkakatayo. Mabuti na lamang at muli nitong naitukod ang kamay sa may pintuan. Lasing ka? Anya. Amoy na amoy niya ang hininga nitong nahahaluan ng alak. Attorney. Paulit-ulit na sabi nito habang panay ang dot-dot ng daliri nito sa ilong niya. Hindi mo ba alam na makikipag-sex na sana ako? Tapos tumawa ito na parang wala sa sarili. Si Cassie naman ay hindi mapigilan na mapasinghap dahil sa sinabi nito. Automatiko ang pag-init ng kanyang magkabilang pisngi dahil sa ginagawa nito. Malayong-malayong itsura ng binata sa madalas niyang makita at nakasanayan niyang masungit. Yung Fort Miller na presensya pa lang ay panginginigan ka na. Yung mga salita niyang matatalim na walang pakialam kung nakakasakit na ng iba. Hindi niya makita iyon ngayon sa lalaking nasa harapan niya. Lasing na lasing, base sa hindi tuwid na pagtayo at ang pagiging madaldal. Wala sa ayos ang itsura. Parang tambay lamang ito sa kanto ngunit kahit ganoon ay hindi nabawasan ang kagwapuhan at kakisigan nito. He's still hot and sexy.
Kasyo, tinawag niya akong attorney. Bigla ka nalang pumasok sa isip ko. Yung init na nararamdaman ko biglang nawala dahil sa'yo. Puno ng panunumbat ang boss dito. Hindi niya alam kung matatakot ba siya o matatawa dahil habang nanunumbat ay panay ang panunulis ng nguso nito at pagkamot sa pisngi. Bakit ako sinisisi mo? Alanganin niyang tanong. Kasi, bigla ka nalang pumapasok sa isip ko. Lagi na lang kapag may kasex na ako. Pinisil nito ang baba niya at nakipagtitigan sa kanya kahit na wala na sa focus ang paglikot ng mga mata nito. Ilan linggo na akong walang sex life dahil sa'yo. Alam mo ba yun? Agad siyang umiling. Hindi. Wala naman akong kasalanan dun. Napanguso ito. Kasalanan mo. Ungot ito na parang bata. Doon na tuluyang natawa si Cassie. Wala sa hinagap niya na makikita niya ang ganitong side ni attorney. Para itong paslit na hindi mapagbigyan sa laro ang gustong bilhin. Inilapit ito ang mukha sa kanya kaya mas lalo niyang naamoy ang alak na ininom nito. At dahil doon, kaya pumunta ako dito. Total, hindi naman ako nagkakaroon ng ganang makipag-sex dahil nga sa biglaan mong paglitaw sa isip ko. Kaya naisip kong ikaw na lang. Ngumisi na naman ito habang pumipikit-pikit ang mga mata. Alam ni Cassie na kung titingnan lang ngayon ang mukha niya sa salamin ay alam niyang mas pula pa siya sa mansanas dahil sa mga salitang lumalabas sa bibig ng binata. Ako na lang ang... Hindi niya maintindihan ang gusto nitong iparating. Ikaw na lang ang isa-sex ko. Maagap nitong sagot na parang yun talagang pinakatamang solusyon sa ipinagmamaktol nito. Nasamit siya sa sariling laway at ang antok na nararamdaman ay tuluyang nawala. Halos lumuwa ang kanyang mga mata dahil sa panlalaki noon. Hinaaya siya nitong mag-sex? What the hell? Sa bawat oras na bala kong makipag-sex at iniistorbo na naman ako, ay ikaw na lang pupuntahin ko. Tuloy-tuloy ito sa pagsasalita. Napakadaldal nito at alam niyang dulot yun ang alak na nainom niya. Kung ganito pala ito kadaldal kapag lasing ay mas gugustuhin na lamang niyang palagi itong lango sa alak dahil hindi siya nito nagagawang sungitan at ito pa mismo ang lumalapit sa kanya. Pero bago tayo mag-sex, isasabihin muna ako sa'yo. Tumawa pa ito. Wala sa sariling napangiti si Cassie dahil sa nakakatuwang itsura ng binata. Hep, wag kang ngumiti kasi nadidistract ako. Ang ganda mo. Tinakpan nito ang bibig niya. Napahagikik siya dahil sa pinagagagawa nito. Alam niyang wala sa sarili ang binata at gusto niyang sulitin ang pagkakataon na iyon. Pilit niyang isinasantabi ang kakaibang kiliti na bumabalot sa kanyang sistema dahil sa pagkakalapit ng kanilang mga katawan. Ang init na sinisingaw ng katawan nito ay daman-daman niya, dahilan para mag-init rin siya. Pilit niya iyong iniignora. Anong sasabihin mo? Pakikisakay niya sa kalasingan nito, nang sa wakas ay tanggalin nito ang kamay na itinakip sa bibig niya. Atin-atin lang to ha? Nasa labi nito ang hintuturo na nagsasabing huwag siyang maingay. Mas lalo siyang napangiti. Hindi niya mapigilan. Oo. Atin-atin lang. Anya. Kilala mo ba si Cassie? Halos hindi niya maintindihan ang sinasabi nito dahil sa pagkautal at pagiging paos ng boses. Napatuwid siya ng tayo dahil aminin niya man sa hindi ay na-excite siya sa pagbanggit nito sa kanyang pangalan. May paru-parong hatid iyon sa kanyang tiyan. Yung kiniinisan mong babae? Mabilis ang sunod-sunod nitong pagtango. Yup. Pero hindi naman talaga ako totoong naiinis sa kanya. Sinusungitan ko lang siya dahil gusto kong lumayo siya sa akin. Bakit gusto mo siya lumayo sa'yo? Curious niyang tanong. Kahit siya'y nagtataka kung bakit napakasungit dito sa kanya at palagi siyang ipinagtatabuyan. Kasi nga naiinis ako sa kanya. Akala ko ba hindi ka totoong naiinis sa kanya? Ang gulo mo? Pakikisakay niya. Pinukulo siya nito ng masamang tingin at pinitik ang kanyang noo. Ang daldal mo! Sita nito habang hindi namamalaya na siya itong napakadaldal at ang hahaba ng mga sinasabi. Purong Tagalog pa. Halatang lasing na lasing dahil nawawala sa sarili. Naiinis ako sa kanya kasi ginugulo niya ako. Kapag lumalapit siya sa akin, ay nagwawala ang puso ko. At nabibingi ako sa sobrang kaba. Tapos ang ganda-ganda niya kaya hindi siya maalis sa isip ko.
Diba? Sino hindi maiinis sa kanya kung ginagawa niya kung baliw dahil sa sobrang ganda niya? Angal pa nito. Mariin niyang nakagat ang ibabang labi dahil sa mga sinabi nito. Hindi niya akalain na may ganoong epekto pala siya sa binata dahil kung sungitan siya nito'y wagas. Yung tipong para siyang may nakakahawang sakit. Sandali siyang pinakatitigan nito bago ito ngumiti na ikinaliit ng mga mata nito. Hindi naawat ni Cassie ang kakaibang tambol ng kanyang puso dahil sa ngiti ibinigay nito sa kanya. Ito ang unang beses na nginitian siya ni Fort na umabot hanggang mata ang saya nito. An innocent and genuine smile. Sex na tayo? Untag nito at halos mapatili siya nang bigla nitong hawakan at pisilin ang kanyang dibdib. Akmang itutulak niya ito nang mapunta sa kanya ang buong bigat ng katawan ng binata. Muntik na itong mawala ng balanse dahilan para mapasubsob sa kanya. Napangiwi siya dahil sa laki ng katawan nito.